Mukhang may masisibak sa pwesto dito sa Miami Heat after lumabas yung leaked video na may stream titled na LeBron James Introductory Press Conference na naka-schedule pa mismo sa darating na July 27. Ito yung linked video na nagpakaba talaga sa Warriors, Cavaliers at Philadelphia, pero agad din yan dinilit sa official YouTube channel ng Miami Heat. Ang problema, sobrang dami ng mga fans ang nakakita niyan at mabilis na expose sa lahat ng social media platforms. Lalo kasing lumakas yung usapan kay LeBron sa Miami Heat dahil rin mismo dito kay Pat Riley nung sinabi niya sa interview na magiging masaya siya kung pipiliin ulit ni LeBron ang Heat. Sinabi pa nga niya dyan na magiging masaya rin mismo si Giannis kung makakasama niya kasi si LeBron sa Miami Heat. Kaya yan yung nagpapalakas ng gasolina palalo eh. Dumadagdag pa ngayon yung linked video na to, na base mismo naman sa report ni Shams, galing yan sa social media department ng Miami, na naghahanda nga lang raw yung mga to sa possible arrival sa kanila ni LeBron, at habang nag-aantay yung mga to sa iba't ibang materials para sa possible pagpirma ni LeBron, aksidente nga lang raw na na-publish ang YouTube link na yan kaya kumalat. Naghahanda lang raw yung mga to para sa possible na pagpili ni LeBron sa Miami. Ang problema, na link yung video. Sabay kabig ng manibela na wala pa nga raw talaga silang alam sa magiging desisyon ni LeBron at hindi nga raw yan indication na tapos na ang deal sa kanila niyan. Sinabi naman ni Kendrick Perkins sa ESPN na yung ganitong klaseng galaw nga raw ng Miami na pagkakamali hindi nga raw natural sa isang organisasyon. Pwede nga raw na hindi aksidente yan at pwedeng nagpapakita lang talaga ng mataas na kumpiyansa ngayon ang Miami Heat para makuha si LeBron. Lalo't si Pat Riley sobrang interesado dyan. Possible din kasi na ang ginagawa nga raw ng Miami ngayon, standard operating procedure lang. Kapag may superstar na free agent, normal nga lang raw sa media at digital team ng franchise na gumawa ng maagang introductory graphics, press conference at live stream sa social media posts. Kaya parang normal pa rin nga raw yung ganitong klase ng lagay ng Miami Heat kay LeBron eh. Maraming mga analyst at insider na ang Miami Heat nilalagay pa rin nila bilang top 1 candidate dito kay LeBron. Kung sakaling lumipat to sa Eastern Conference, ang pinakakalaban lang talaga niyan, Cleveland Cavaliers, Philadelphia at itong Warriors, na ang lagay naman kasi ng Warriors ngayon nagiging delikado dahil mismo sa mabagal na galaw nila sa free agency market. Ito yung problema eh. Maraming mga analyst din ang pumapabor una pa lang sa Warriors dahil nga sa ginagawang recruitment nitong si Green at nitong si Curry. Pero bahagyang bumababa yung chance nila dahil naman mismo dito sa GM nilang si Dan Levy na hanggang ngayon wala pang ginagawang malaking movement sa offseason na to. Samantalang etong Miami Heat kasi, based sa mga report, kung sakaling dyan pumunta si LeBron, instant championship title na nga raw agad kung sakaling maging mas maganda ang fit niya kay Bam Adebayo at dito kay Giannis. Kaya maraming pabor eh. Sa kabilang banda naman, pinapirma ng Lakers si Matisse Thybulle ng 1 year 3 million contract. Kaya ngayon, nasa 16 guaranteed standard contract na ang Lakers sa off-season. Kailangan lang nila ng 15 months sa roster kapag nag-start ang regular season. Kaya malinaw na kailangan nilang magtanggal o mag-waive ng player bago mag-start ang regular season. At maraming mga analyst ang tumitingin dyan sa lagay ni Bronny James sa Lakers. Since umalis si LeBron dyan, maraming analyst yung nagsasabi kasi na isa lang sa mga reason kung bakit drinap ng Lakers si Bronny dahil lang kay LeBron para mangyari yung first father and son pairing sa NBA history, na ngayon umalis na si LeBron. Possible nga raw na isunod na dyan yung anak dahil mas madaling i-trade o i-waive ang maliit na contract nga raw na hindi gaanong maaapektuhan kasi ang salary cap ng Lakers kumpara sa ibang asset nila tulad nila Vanderbilt, Larabia, Dalton, Kinnick na nasa 2 million per year lang rin kasi na may team option ang contract ni Bronny. Kaya hindi ganun kabigat eh, at yan mismo yung nakikitang possible gamitin ng Lakers para ipasok sa regular roster itong si Matisse. Wala pang official na report pero based sa mga analyst, mas malaki ang chance na yan mismo ang gawin ng Lakers, lalo na sa pangangailangan nila sa roster ng isang legit perimeter defender.
Si Durant naman ngayon may workout video na nagba-viral pero ang problema hindi niya mga teammate ang kasama niya sa training. Una pa lang parang meron na talagang problema nga raw itong si KD sa locker room ng Rockets eh. May sariling mundo. Imbis kasi ng mga teammates nga raw niya sa Rockets ang kasama niya sa pre-workout, ang kasama niya sila Paolo Banchero na mismong si KD pa ang nagme-mentor. Imbis na yung mga young teammate niya sa Rockets ang i-mentor niya eh. Sinabi pa nga ni Perkins na dapat mas magbigay nga raw ng focus at oras si Durant sa mga teammate niya sa Houston Rockets para maging ready sa susunod na season. Na mas gusto nga raw ni Perkins sana na makita si Durant na mag-training kasama sila Jabari Smith, Alperen Sengun, Thompson. Pero parang kabaliktaran yung nangyayari. Imbis na mga teammate niya ang i-mentor niya, yung mga opponent player pa yung binibigyan niya ng oras. Sa ngayon kasi, hindi pa gaanong nakikita si Durant na nagwo-workout sa public kasama yung Rockets core. Mas madalas nga raw yan mag-workout o mag-training kasama yung ibang star player para mag-mentor.